Matapos talunin ni Jinwoo ang lahat ng mga monarchs at ibalik ang panahon, muli siyang namuhay bilang isang ordinaryong estudyante. Ngunit habang unti-unting bumabalik sa normal ang mundo, bakit may mga taong tila nakakaalala pa rin ng mga nangyari sa nakaraang panahon? At bakit nagsisimula na rin nilang makita ang mga Shadow Soldiers si Jinwoo? Lumipat ng eksena habang kumakain si Woo Jin-chul at ang kanyang kasamahan sa isang restaurant. Sinabi ng kanyang kasama, "Sir, sa buong panahong iniimbestigahan ninyo ang kaso ng kriminal na kusang umamin sa istasyon, may nakita talaga tayo nung araw na yun, hindi ba?" At sumagot si Woo Jin-chul na, "Anong araw?" At sinabi ng kanyang kasama, "Nako sir, alam ninyo na ang tinutukoy ko. Nung araw na biglang naglaho ang kriminal sa warehouse, may nakita kayo nun, hindi ba?" At sumagot si Woo Jin-chul, "Isang langgam. Hindi, isang halimaw na langgam. Hindi rin ako sigurado kung ano talagang nakita ko nun. Pero para sa akin, mukha talaga to isang langgam." At sumagot ang kanyang kasama, "Isang halimaw na langgam? Ang ibig mong sabihin, isang higanting langgam ang biglang lumitaw?" At sumagot si Woo Jin-chul na, "Hindi, sigurado akong isa yung langgam. Pero..." At biglang nagsalita ang isang lalaki naglalakad na nakarinig sa kanilang usapan, "Ang halimaw bang langgam na yun ay mukhang langgam na may katawang tao?" At dito nga ipinakita ang guro ni Jinwoo. Ang gurong nakakakita rin ng mga Shadow Soldiers si Jinwoo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa track and field grounds ng paaralan. Makikita ang mga miyembro ng club na nagpa-practice at sabay-sabay nilang sinasabi na, "Ang layunin natin ay manalo sa Nationals! Ang layunin natin ay manalo sa Nationals!" Ngunit biglang nagsalita ang isa, "Teka, sandali Captain! Hindi bang layunin lang natin ay manalo sa regional competition?" At sumagot ang Captain, "Nako, mangarap kayo ng mas mataas. Ulitin ninyo, manalo tayo sa Nationals!" At sabay-sabay nga silang sumigaw, "Manalo tayo sa Nationals!" At makikita naman si Yongjil na hingal at halos hindi na makahinga sa sobrang pagtakbo. At napasabi si Jinwoo kay Belyon na, "Bakit pa kasi siya sumali sa club na kasama ako? Parang inihingal na siya oh." At sumagot si Belyon na, "Talagang mga hangal ang mga tao, may king." Pagkatapos, ginamit naman ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan. At dito, tinulungan niya si Yongjil. Nagulat naman ito at napasabing, "Anong nangyayari? Parang nag-aapoy ang katawan ko." At bigla itong bumilis sa pagtakbo. Naunahan pa niya ang mga iba pang miyembro ng track and field club. Napasabi na lamang ang isa na, "Ang bagong recruit, napakasipag tumakbo. Kayong mga senior, kailangan niyo pang galingan." Habang nakatanaw sa bintana ang kanilang guro, naalala niya ang naging usapan nila ni Woo Jin-chul. Ang halimaw bang langgam na yun ay mukhang langgam na may katawang tao? Ngunit agad niya itong binawi. "Ano bang pinagsasabi ko? Pasensya na, siguro lasing lang talaga ako. Hayaan ko na kayo mag-usap." At dito, hinabol siya ni Woo Jin-chul, "Teka, sandali. Tungkol dun sa halimaw na langgam, pwede mo ba akong sabihan pa ng mga tungkol doon?" Pagkatapos, lumipat ang eksena. Habang nakatayo si Jinwoo, nakasabi siya sa kanyang sarili, "Matagal na nga akong binabantayan." Habang nakatingin sa kanya ang kanyang guro, sinabi ni Belyon na, "My king, hindi ba mas mabuting burahin natin ang alaala ng taong iyon at alisin ang kanyang kakayahan na makita kami?" Ngunit sumagot si Jinwoo na, "Hindi, wag muna. Pagmasdan muna natin siya ng kaunti pa." At lumipat ang eksena kay Woo Jin-chul. Sa kanyang isipan, sinabi niya, siguradong may koneksyon sa pagitan ng mga halimaw na nakita ng mga kriminal at ng mga halimaw na sinasabi ng gurong nakita niya sa paligid ng estudyanteng yun. Kahit hinala lang ito ng isang pulis. Ang problema, paano ko tatanungin ang estudyanteng yun tungkol sa mga halimaw? Hindi ko siya masisisi kung iisipin niyang nababalo na ako." Habang nakatayo si Woo Jin-chul, bigla niyang naramdaman ang kakaibang paggalaw ng kanyang anino. Napansin niyang tila may gumagalaw rito at napasabi siyang, "Sigurado akong may kung anong nagtatago sa paaralang ito." At lumipat ang eksena kay Jinwoo. Napabulong si Jinwoo. "Nakita ba niya ang shadow guard ko?" Pagkatapos, may kita si Woo Jin-chul na nakatayo sa pintuan ng kanilang classroom. At napasabi si Jinwoo sa kanyang sarili, "Pero kung tutuusin, wala na akong ibang aasahan pa kay Woo Jin-chul, ang dating chairman ng Hunters Association.
Kahit wala na siyang alaala na nakaraan, napakatalas pa rin ng kanyang instincts. At dito, nagtanong ang guro kay Woo Jin-chul, "Kayo po ba isang police officer?" At sumagot si Woo Jin-chul, "Wala po kayong dapat ipag-alala. May ilang itatanong lang ako sa isang estudyanteng si Song Jin-woo." At nagulat ang mga kaklase ni Jin-woo at napasabi sila na may pulis na pumunta rito para kausapin si Song Jin-woo. May nagawa kaya siyang gulo? Lumipat ang eksena habang magkausap sina Woo Jin-chul at Song Jin-woo. At sinabi ni Woo Jin-chul, "Pasensya na kung naabala ko ang klase mo." At sumagot naman si Jin-woo, "Ayos lang." At sa isip ni Jin-woo napasabi siya, "Matagal na mula nang huli ko siyang makita. Isasama ko pang panahong nawala ako sa Dimensional Rift. Ilang dekada na rin ang lumipas. Masaya akong makita siyang muli. Pero kung ipapahalata ko yun, iisipin niyang kakaiba ako." Samantala, habang nakatingin si Woo Jin-chul kay Jin-woo, napasabi siya sa kanyang sarili, "Parang may kakaiba sa estudyanteng ito. Paano nagkaroon ng ganitong mga mata ang isang batang estudyante?" At sinabi ni Woo Jin-chul, "May alam ka ba tungkol sa shadow?" Hindi. Tungkol sa langgam. May naalala ka ba kapag nakita mo ang drawing na ito?" At napasabi si Jin-woo sa kanyang isipan, "Mas magaling pala siyang mag-drawing kaysa sa inaakala ko." At sumagot si Jin-woo, "Oo, meron." At nagulat si Woo Jin-chul, "Ano? Kilala mo ang nilalang na ito?" At sumagot si Jin-woo, "Oo." Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Woo Jin-chul at sinabi niya, "Kung ganon, ano ba talaga ang halimaw na langgam na ito? At sino ka ba talaga? Sandali, parang masyado yata ako nadala. Matagal ko nang iniimbestiga ng kasong ito. Anyway, sinabi mong kilala mo ang halimaw na ito." At muling sumagot si Jin-woo na, "Oo." Habang hawak ni Jin-woo ang larawan, sinabi niya, "Hindi ba ito yung halimaw sa TV show na may special effects? Yung palabas na gustong-gustong panoorin ng mga bata?" At dito, nagulat at bahagyang napahiya si Woo Jin-chul at sinabi niya, "Maraming salamat sa oras mo." At napatanong si Jin-woo, "Yun lang bang gusto niyong itanong?" At sumagot si Woo Jin-chul, "Oo, nakausap ko na rin ang guro mo, kaya hindi ka magkakaroon ng problema dahil dito." Pagkatapos, kinuha na niya ang drawing ni Beru. Ngunit sinabi ni Jin-woo, "Kung hindi po kayo tututol, pwede ko bang hingin na lang ang drawing na yan?" At sinabi ni Beru, "My king, pakiusap, huwag niyong hilingin ang napakapangit na mababang uri ng doodle na yan." At binigay ni Woo Jin-chul ang drawing kay Jin-woo. Pagkatapos ay nagpaalam na siya. Makikita si Igris at sinabi nito, "My king, bakit hindi niyo sinabi sa kanyang totoo?" At sumagot si Jin-woo na, "Sinasabi nilang ang pagkalimot ay isang biyaya mula sa Diyos. Kahit pa ang pagkawala ng kanyang alaala ay bunga ng paggamit ng kagamitan ng Diyos." At sumagot si Igris, "Ganon ba?" At lumipat ang eksena sa loob ng classroom. Lumapit ang ilan sa mga kaklase niyang babae kay Jin-woo at sinabi ng isa na, "Anong nangyari kanina?" At sinabi naman ng isa na, "Bakit pumunta rito ang mga pulis para kausapin ka, Jin-woo?" At sumagot si Jin-woo na, "Personal ko siyang kakilala. May gusto lang siyang itanong sa akin." At sinabi ng isang babae, "Wow, ang astig naman. Kaibigan mo isang pulis? Ang swerte mo." At sinabi naman ng isa na, "Totoo bang magandang katawan mo? May sports ka bang nilalaro, Jin-woo?" At sinabi ng isa pang babae, Nakita ko si Jin-woo kahapon. Tumatakbo siya kasama ng mga senior ng track and field club. Habang pinagkakaguluhan siya ng mga babae, biglang dumating ang isang grupo ng mga lalaki at tinulak nilang mga babae palayo. At sinabi ng isa, "Hoy, mukhang sikat ka na ha. Pati pulis hinahanap ka." Pagkatapos, dinuro niya si Jin-woo sa noo at sinabi, "Binibiro lang naman kita ng kaunti. Bullying na rin ba yon? Susumbong mo ba ako sa pulis na yon? Ano, gusto mo bang lumabas tayo at magkasubukan? Mabuti pang ngumiti ka habang maayos pa kitang kinakausap." Ngunit biglang may sumakal sa mga lalaki at dito makikita ang mga miyembro ng track and field club at sinabi ng kanilang captain, "Anong kailangan ninyo sa pinakamagaling naming runner?" At dito tumayo si Jin-woo at sinabi niya, "Captain, anong ginagawa ninyo rito ni Gushik?" At sumagot ang captain na, "Pinigilan lang namin ang case namin na baka kasi mapuruhan niya ang mga kawawang ito." At sumagot si Jin-woo na, "Pakiusap, tama ng pagbibiro." At sabay napatawa ang captain at sinabi, "Halos makalimutan na namin.
may welcome party tayo para sa mga bagong miyembro ng club. Libre kayo ngayon nila yung Jill, hindi ba? At sumagot si Jinwoo na, oo. At sinabi ng captain, kung ganon, magkita tayo pagkatapos ng klase. Pagkatapos, sinabi ni Jinwoo na, Captain, at ikaw rin, Goshik, saan nyo dadalhin sila? At nagtawanan ng captain, ang mga ito ba? Hindi ko rin alam eh. Ano kaya magandang gawin sa kanila? Pagkatapos, binuhat nilang 4 na siga. At sinabi ng captain, paano kung ipatakbo natin sila ng kaunti sa truck? At mabilis silang tumakbo habang bit-bit-bit-bit nilang 4 na lalaki. Lumipat ang eksena pagkatapos ng klase. At sinabi ng captain, sino bang mga lalaking yun? Gusto mo ba silang kausapin namin ng masinsinan? At sumagot si Jinwoo, ayos lang, sisiguraduhin kung hindi sila manggugulo sa competition. Habang naglalakad sila, biglang may tumawag, Mr. Song Jinwoo. Pag nino ni Jinwoo, makikita si Woo Jinchul at sinabi nito na, pwede ba natin pagpatuloy ang usapan natin kanina? Samantala, nagpatuloy sa paglalakad ng mga miyembro ng track and field club at sinabi ng captain na, huwag kang magtatagal ha. Gagawin muna naming hostess si Yoonggil hanggang dumating ka sa party. Pagkatapos, muling nag-usap sina Jinwoo at Woo Jinchul at sinabi ni Jinwoo, nakasalalay ang buhay ng kaibigan ko, kaya hindi ako pwede magtagal. Anong gusto mong pag-usapan natin? At sinabi ni Woo Jinchul, Mr. Song Jinwoo, ikaw nga talaga. Pagkatapos, naalala ni Woo Jinchul ang pag-uusap nila kaninang umaga. Napasabi siya sa kanyang sarili, mukhang napakaliit na pangyayari lang nito. Pero ang ilan sa pinakamalalaking pangyayari sa kasaysayan ay nagsimula rin sa ganitong maliliit na pagkakataon. Naging hangal yata akong pumunta rito. At sa sandaling iyon, may narinig siyang boses. Naniniwala ka ba sa akin, Mr. Woo Jinchul? Mabilis siyang napalingon, ngunit wala na ron si Jinwoo. Pagkatapos, muli siyang nakarinig ng boses. Oo, naniniwala ako. Kung ganon, sana ay paniwalaan mo rin ang ipapakita ko sa iyo. At sa isang iglap, bumalik ang mga alaalang minsang ipinakita sa kanya ni Jinwoo. Ang mga gates, ang mga monarchs, at ang mga rulers. Maging ang napakalaking digmaan. Pagkatapos maalala ang lahat, bigla na lamang napaluhod si Woo Jinchul. At paulit-ulit niyang naalala ang pangalang Song Jinwoo. Yun ang pangalan ng estudyanteng kakakausap ko. At sa sandaling iyon, nagdugtong ang nakaraan at kasalukuyan sa kanyang isipan. Muli niyang nakita ang mundong nakalimutan niya. At bumalik din sa kanyang alaala ang kwento ng mga gates, mga magic beasts, mga hunters, mga rulers, at mga monarchs. At dito napasabi siya, imposible! Paano nangyari to? Naalala rin niyang araw na nagpasya si Jinwoo na labanan ng mag-isang lahat ng mga monarchs. Pagkatapos, muling bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Habang magkausap sina Jinwoo at Woo Jinchul, nagtanong si Woo Jinchul, gaano katagal mong nilabanan ng mga monarchs sa Dimensional Rift? At napasabi siya sa kanyang isipan, nakasaad sa record na 2 taon lamang nawala si Mr. Song Jinwoo, pero imposibleng natalo niya ang lahat ng monarchs sa ganung kaikling panahon. At sumagot si Jinwoo na 27 years. Nanla kaya mga mata ni Woo Jinchul. At muli siyang nagtanong, nagsisisihan mo ba kahit kaunti ang naging desisyon mo? At sumagot si Jinwoo na, hindi. Kahit ilang beses pa akong papiliin, isa pa rin ang pipiliin kong desisyon. At sinabi ni Woo Jinchul na, mukhang masaya ka sa buhay mo ngayon. At sumagot naman si Jinwoo, oo, masaya ako. Maliban na nga lang sa kailangan kong patuloy na baguhin ang physical kong anyo. Dahil hindi na ako tumatanda. At sa isip ni Woo Jinchul napasabi siya, ang kapangyarihan ng immortalidad. Inilagay si Mr. Song Jinwoo sa antas ng isang Diyos. Ngunit sa kabila ng napakalaking kapangyarihang iyon, pinili pa rin niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. At sinabi ni Woo Jinchul na, naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? At sumagot si Jinwoo, wala pa ako naiisip na partikular. At sinabi ni Woo Jinchul, kung ganon, ba't hindi ka nalang sumama sa amin? At sumagot si Jinwoo, ang ibig mong sabihin, maging isang pulis? At sumagot si Woo Jinchul na, oo, ang mga kriminal na kusang sumusuko sa aming istasyon itong mga nakarang araw. Ayaw nilang mamatay dahil sa mga shadow monsters mo.
At sumagot si Jinwoo na, pero kung sasali ako sa pulis, wala nang gagawin ng iba pang mga opisyal. At sumagot si Woo Jin-chul na, at iyan mismo ang mundong nais naming mabuo. At sumagot si Jinwoo na, pag-iisipan ko. At sinabi ni Woo Jin-chul na, aabangan ko ang sagot mo. At ngumiti si Jinwoo at sinabing, pakiusap, wag na. Alam kong sobra na ang trabaho mo at napakaliit pa ng sahod mo. Lumipat ang eksena pagkalipas ng ilang panahon at isang araw ng Abril habang papalapit ang buwan ng Mayo, may isang kakaibang pangyayari ang biglang naganap. Makikita ang isang lalaki nasa disyerto habang tumatawag siya sa emergency hotline. Hello? Ako ay isang biyaherong tumatawid sa disyerto. At sumagot ang operator. Emergency call center po ito. May nangyari po bang aksidente? At sumagot ang lalaki. Wala. Hindi yun ang dahilan ng pagtawag ko. At sinabi ng operator, kung ganon, ano pong emergency ninyo? At sumagot ang lalaki, hindi ako tumawag dahil may nangyari sa akin. May gusto lang akong i-report. At sinabi ng operator, may agarang panganib po ba? Kailangan ba namin magpadala ng tao? At sumagot ang lalaki, hindi ko rin alam kung matuturing itong emergency. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. At sinabi ng operator, Sir, kailangan niyo pong ilarawan ang nangyayari upang makapagbigay kami ng tamang responde. At sinabi ng lalaki naman na may mga nababasag, napakaraming bitak. At sinabi ng operator, mga bitak? May gusali bang gumuho sa disyerto? Saan niyo eksaktong nakikita ang mga bitak na yan? At sumagot ang lalaki na, sa langit. Ang langit mismo ang nababasag. At dito, makikita ang kalangitan na unti-unting nagkakaroon ng napakalalaking bitak. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Sinabi ni Igris, My King, dapat nyo lapitan ang problema sa ibang paraan. Ngunit biglang nakaramdam si Jinwoo ng kakaiba. At sinabi niyang, ano ang pakiramdam na ito? Pagkatapos, lumipat ang eksena. Makikita ang mensahero ng mga rulers. At sinabi nito na, matagal-tagal na rin, Monarch of Shadows. Habang magkausap sila, sinabi ni Jinwoo, ang mga rulers bang may kagagawa nito? At sumagot ang mensahero, hindi. Tulad ng alam mo, iba ang paraan ng aming paglalakbay. At sinabi ni Jinwoo na, kung ganun, may ideya ka ba kung anong mga nilalang napapalapit sa Earth? At sumagot ang mensahero na, sila ay mga dayuhang nilalang na minsan nang bumisita sa aming mundo. Naniniwala akong nagbago sila ng direksyon matapos silang itaboy ng Heavenly Army. At sinabi ni Jinwoo na, pero bakit sila pupunta rito? At sumagot ang mensahero, sila ay isang lahi ng mga higante. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagkain ng mga bato sa mga planetang may buhay. Sa kanilang mundo, tinatawag silang mga Titans. At malinaw kung bakit sila pupunta sa Earth. At dito sinabi ni Jinwoo, kaya hindi sila kakampi. At sumagot ang mensahero, hindi. At sinabi dito ni Jinwoo na, hindi ito nangyari noon, ginamit ang Cup of Reincarnation. At sumagot ang mensahero, tama. Sa totoo lang, dumating sila sa aming mundo bago mo paggamitin ang Cup of Reincarnation. Ngayon, parang hindi na yun kailanman nangyari. At sinabi ni Jinwoo, kaya ang original nilang target ay ang mundo ninyo. Pero ngayon, nagbago sila ng direksyon at Earth na ang tinutumbok. Kung ganon, ako ang dahilan nito. At sumagot ang mensahero, sinundan nilang bakas ng napakalaki mong kapangyarihan. Yun ang paniniwala ng mga rulers. At naipadala na rin nila ang Heavenly Army. Ngunit sumagot si Jinwoo, hindi sila aabot sa oras. At sa kanyang isipan sinabi niya, kahit magsimula pa lang ngayon ang mga rulers na gumawa ng gate papunta sa ating mundo, aabutin pa yun ng ilang taon. Sa panahong iyon, tapos na ang lahat. At sinabi ni Jinwoo, ako nang bahala sa mga Titans. Lumipat ang eksena sa isang disyerto sa kanlurang bahagi ng Estados Unidos. Isinara ng pamalaan ng US ang buong paligid ng disyerto at nagdala sila ng iba't ibang eksperto upang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng tiyak na sagot. At sinabi ng isang scientist, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nangyayari dito. 30 taon na ako nagsasaliksik tungkol sa matitinding pagbabago ng panahon.
Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pagkatapos, sinabi naman ng isang captain na, huwag kayong mag-alala. Kung may anumang lumabas dyan at umatake, kami ang bahala. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla silang nagulat. Ang mga tangke, mga sasakyan, at lahat ng mga sandata sa paligid ay sabay-sabay na lumutang sa ere. Pagkatapos, makikita si Jinwoo nakatayo mula sa malayo at gamit ang kanyang kapangyarihan, kinokontrol niyang lahat ng mga armas ng militar. At sinabi ni Jinwoo, hindi uubrang mga sandatang iyan laban sa mga Titans. Mukhang handa ng entablado. Ramdam kong determinado silang lamunin ang mundong ito. Nararamdaman ko ang kanilang paghinga. Hali kayo! Ngayong narito na kayo, wala kayong ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Lumaban sa isang monarch na isa ring hunter. Pagkatapos, nagulat ang mga sundalo at sinabi ng kanilang pinuno na, anong mangyayari? At sa sandaling iyon, nagsimula nang lumabas ang mga kalaban. Ang mga Titans, makikita dito si Jinwoo na nakatayo sa kanilang harapan. At sinabi ng isa sa mga Titans na, ano ito? Naniniwala ka ba mapipigilan mo kaming mga Titans na mag-isa? At dito, sinabi ni Jinwoo, mukha ba akong nag-iisa? Pagkatapos, tinawag ni Jinwoo ang kanyang mga Shadow Soldiers. Isa-isang nagsimulang lumabas ang kanyang Shadow Army hanggang sa mapuno ng mga Shadow Soldiers ang buong paligid. Lahat sila ay handang-handa na sa pagsisimula ng digmaan laban sa mga Titans. At sabay sinabi ni Jinwoo na, sumugod na kayo! Akala ni Jinwoo ay tuluyan lang natapos ang lahat matapos niyang lipulin ng mga monarchs. Ngunit isang mas malaking banta ang muling dumating. At sa pagkakataong ito, muling kikilos ang pinakamakapangyarihang Shadow Monarch kasama ang kanyang napakalaking Shadow Army. Handa silang harapin ang mga Titans sa isang digmaang yayanig sa buong mundo. Ngunit sapat na kaya ang kapangyarihan ni Jinwoo upang lipulin ang bagong kalabang ito? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.